beloved Boss Mike Cervera. Oh, eto, tingnan mo. Yung ganito. Ayan, oh. Oh, kahapon, balita ito. Pero parang walang may interest, ano? Ay, tanong ko, bakit parang walang may interest dito? Di ba? Oh, kasi, ulitin ko mga kababayan, ang sambayanang Pilipino ngayon ay mas interesado kay Mima Alicia. Sabi nila, hindi totoo yan, ang daming ha. Mga tanga, wag nyo kaming lokohin. Yung mga ha na nakikita nyo dyan, yung mga nagko-comment dyan, yan po ay likha ng troll farm nila. Aminin nyo, ay, yung troll farm nyo yan. O sige nga, maraming naghahaha. Yang mga naghahaha na yan, dalhin nyo nga ng kalsada, aber. Kung totoong marami kayo, noong ko pa to sinasabi, bakit hindi namin kayo makita sa kalsada? Kung totoo kayo, isipin nyo maigi ito. Ikaw, Leon, nabubulag ka lang nila, sa akin ka maniwala. Sa akin ka maniwala. Sa akin ka maniwala! Goodbye sa DDS mayayabang. Ayan, sabi rito, mga kababayan, goodbye sa DDS. Shit! Mahabang pasensya ko. Pero sinagad nyo ang pasensya. Ano? Ako? Utosan nyo? Lala. Kita nyo, mga kababayan ko. Sabi ko na, mga kababayan, etong ginagawa nyo kay Mima na ito, itong panglalait ninyo, itong mga ginagawa nyong pambababoy sa pagkamatay ni Mima Alicia, napapaisip ang marami ngayon pa, kahit yung mga kaibigan kong mga DDS Grabe naman sila. Hindi namin alam bakit may ganyang sinong nag-uutos Kasi kita nyo mga kababayan, bulahurain ng bangkay ni Mima. Yung mga tao nag-iisip yan Hindi na tama ito. Bakit pati bangkay ni Mima? Bakit ganyan sila? Nakapaloob sila ron. Nakasuporta. Ang daming mga DDS ngayon, yung mga nagagalit na supporters, nagagalit. Bakit yung ginaganyan yan? Kaya nga, sa comment section, ikaw, Angelito Ontalan, nakita mo, sa comment section, sila na nag-aaway. Pare-parehas na DDS nagkokontrahan. Di ba? Di ba, Angelito? Sa dami ng nagmamahal kay Mima, puno hanggang labas ng room kagabi. Totoo yan, mga kababayan. Unang gabi pa lang yan, ang dami ng tao, lalo mamaya. Dahil maraming darating na mga kilalang mga vlogger at mga idol nyo. Diba? Ngayon, eto. Tignan ninyo. Sabi ng mga DDS. Na mga yung matitino. Sabi, sila na yung umaawat Huwag namang ganyan na patay na yung tao Winawalang yan nyo pa. Diba? Kaya yung mga iba, napapaisip. Mukhang tama yung sinasabi ni Mike Cervera. Nagkaroon tayo ng vlogger na namatay. Loyal yun sa mga Duterte noon pa. Talagang yun pinagtatanggol ang Duterte. Pero ni minsan hindi sinulyapan yung bangkay niya. Di ba mas sad yun? Tama, mga kababayan? Napakasad, di ba? Di ba? Pero mo, pinagtatanggol mo, hindi ka man lang sinulyapan kahit minsan. Buong laban ng matagal na matagal, mula pa nung Mayor si Digong at Mayor si Sara Duterte, pinagtatanggol na nitong namatay na to Pero bakit ganun? Hindi man lang sinulyapan. Baka naman walang nagsabi kay Sara. Hindi kaya ganon? Baka naman walang nagmalasakit din nakasama.
Yan ang problema sa inyo. Wala kayong pagmamalasakit sa isa't isa. Hindi katulad namin na kapag ka nakikita namin walang kumikilos, meron kaming pagkukusa. Aral kami sa ganun. Kaming lahat aral sa pagkukusa. Pag walang kumikilos nang nakikita mo, ikaw na mismong gumawa. Ganon kami. Tulong-tulong at makikita mo kapag ka na-organize mo na yung mga kasama mo na ganito ang gagawin natin dito, o kita mo ang ganda ng resulta, mga kababayan. Di ba? Ganda ng resulta. Kayong mga nakapunta, Angelito Ontala, nakapunta kayo. Mas lalo mamaya. Bakit? Nilipat ho natin sa mas malaki para hindi ho tayo nagsisiksikan masyado. Dahil sigurado kami na maraming tao mamaya, inilipat namin sa malaking kwarto at meron pa hong extra sa labas. O, kita nyo mga kababayan, ano? Kasi para maging komportable kayo at para maging maayos yung pagbisita nyo kay Mima. Yung iba, ako lang ang pinunta. Di ba, no? Di ba? Di ko alam kung si Mima talaga pinupunta nyo. Ako eh. Naku, mga kababayan ko. Basta sa 10 mga sasalubong sa akin pagdating ko, sila yung 10. Bibigyan natin ng mga remembrance. Ng mga souvenirs. Yan kita nyo mga kababayan, Antonio, hindi ka pa pumupunta, Antonio del Castillo? Wala, hindi ko siya sabihin kung anong oras ako darating. Bahala kayo sa buhay nyo. Si Maharlika kayong inggit, ano ka ba? Dito na tayo. Iwan na natin yan. Hayop na Maharlika na yan. Kita nyo. Eto na mga kababayan, pansinin naman natin to. Kung wala si Mima, talagang eto mga kababayan, viral ito. Pero wala tabon lahat ni Mima. Lahat ngayon ng balita, wala. Nakatuon lahat kay Mima Alicia. Ito, sabi rito, Sampina versus Bank. Nako, mga kababayan, AMLAC records ni BP Sara, Carpio. Inaprobahan ng Senate impeachment court. Nako, lagot ka. Meron pang mga kababayan. Lagot. Di ba? Isiningit lang natin kasi hindi naman mahalaga yan. Dito na tayo. Kay Mima Alicia uli. Marami akong kwento eh. Alam niyo po ba na nung unang araw na makausap ko yung nanay ni Mima Alicia at saka yung kapatid. Alam niyo ba lungkot na lungkot? Sabi ng nanay ni Mima Alicia. Tama na mo ng saya, medyo malungkot tong kwento ko eh. Sabi ng nanay ni Mima Alicia, Boss Mike, Boss Koy, paano na kami ngayon neto? Si Mima lang naman ang inaasahan namin. Ang problema pa, hindi ko alam kung saan nakukuha ng panggastos sa pagpapaburol, pagpapalibing. Di ba? Problema ko kasi yun eh. Sipin nyo maigi para ho sa mas maunawaan nating maigi. Tignan nyo. Boss Mike, saan nga naman kukuha ng pampalibing, pampaburol si Mima Alicia? Yung nanay mga kababayan, wala namang hanap buhay. Ikalawa ho, si Mima Alicia lang ang inaasahan. Di po ba? So, walang pera yung nanay. Kasi, sa bahay lang taga-alaga lang ng mga kapatid ni Mima. Minsan, kapag nandun yung anak ni Mima, yung apo niya, ganon, tatlo ho yung nag-aaral. Tapos, private pa, nag-aaral. Di ba? Iba pang usapin yon. Yung kasi yung mga importanteng usapin Sino nga naman, di ba? Kasi para ikaw ay umasenso sa buhay, importante talaga yung pag-aaral. Ano po?
Ngayon, mga kababayan, sa unang tanong, sino ang gagastos? Alam nyo, gagastos ng hindi iniisip ko na wag na nating iburol dito sa Maynila. Diretso na natin ng Samar sa bahay nila. Kasi gastos ito eh. Oo, iniisip ko talaga eh. Oo, kahit itanong nyo pa sa Malacanang, kahit kanino nyo itanong sa mga kaibigan, sigurado ako gagastos nito. Oo, mga kababayan, iniisip ko na yung gagastos talaga ako dito. Oo. Kaya sabi ko, yung pera mo, Arnold Lopez, isip-isip ko, hindi ko muna ibibigay. Di ba? Oo. Pero doon tayo, mga kababayan. Alam nyo, talagang depressed talaga. Yung hindi ko alam kung anong gagawin ko. Yun na nga yung nangyari, mga kababayan. Ang galing talaga ng nangyari dahil sa pagtawag ko, pagkausap ko, naging maganda yung resulta. At saka yung mga tao na tinawagan natin para makatulong, lahat nag-deliver, mga kababayan. Lahat talaga may deliver. UC Claire Castro may deliver. BP Studio, si Mama Arlene at Ma'am Claribel, may deliver, mga kababayan. Si biyahin ni ko, isang tawag ko lang. Sabi ko, bro, biniro ko pa nga eh. Alam ko namang mahal mo si Mima eh. Baka naman pwede, samahan mo yung nanay kasi kailangan pumirma, kailangan mag-claim sa purinarya. Kasi kailangan talaga sila, ang layo pa ho eh. Hindi ho pwedeng ako. Kasi kung pwede ho ako nun, kukunin ko na talaga yung bangkay ni Mima. Pinag-usapan na namin ni Jen. Kunin na natin yung bangkay, kawawa doon. Binabash na ng mga DDS, ganon. Di ba? Binabash na nila na wala daw nag-aasikaso, ganyan-ganyan. Ngayon, mga kababayan ko, nag-deliver ang BP Studio ng Malacanang na daw. Hindi na Malacanang, si Pangulong Bongbong mismo ang sasagot na lahat. Sabi ko kay Arnold Lopez, pumunta ka na, nasa meeting ako ng ganito para makita mo yung mga ka-meeting ko at binibigyan na natin ng kanya-kanyang mga task. Unong abala mga kababayan eh. Attorney, bahala ka na sa ganyan ikaw, new law ikaw ang bahala sa yung palabas na nakikita nyo. Ikaw mag-edit niyan. Ikaw, ballpoint man kailangan magbantay ka. Kanya-kanya ho kaming task, mga kababayan. Ikaw, pikwa, ikaw, ganito, takero, ikaw, salitan tayo. 'Di ba? Mga kababayan? Di ba? So, ibig sabihin, dito natin makikita na kapag ka may pagkakaisa, 'di ba? Merong magandang resulta. Pag tulong-tulong, magagawa, walang imposible. Di ba? Paano nakaligtas? Hindi pa rin ako nakaligtas. Hindi naman ako mababayaran na ni Mima. Tinatawanan na nga lang ako nila eh. Unity. May unity tayo, mga kababayan. Kita nyo ang resulta. Di ba? Ang ganda. Ngayon, eto na. Pamilya tayo. Pamilya tayo. Yun ang totoo. Sana yung ganitong mga, di ba? Alam mo yan, Arnold Lopez, putang ina. Sana yung ganitong mga magagandang gawain, ipakalat natin. Sana yung ganitong pag-uugali at katangian at itoong ganitong mga nangyaring ito, maging magandang halimbawa sa lahat. Nang sa ganun, mga kababayan, umasenso tayong lahat. Ang problema, kita nyo mga kababayan ko, idinidikit na naman nila, nakikiramay po kami sa biktima ng rider na namatay. Tingnan nyo, binabash nila yung pero kapwa nila DDS yung pumatay. Di ba? Mga gago talaga. Yung mga batang namaril ng kapwa estudyante, mga bata, sino ang idol? Si Digong, DDS din. Puro DDS
yung mga pumapatay, tapos isisisi kay Pangulong Bongbong. Baka naman hindi si Pangulong Bongbong ang problema. Baka naman kayong mga DDS talaga. Na kapag nawala na kayo sa Pilipinas, baka doon palang uumpisa na kami ay makakaahon. Putang ina nyo. Diba, Mylene Saribay, Yun eh. Mamita, yan, si Mamita Startok nandun. Pinatid ka pala nila ballpoint man, di ba? Nandun yan. Kahit hindi naman siya personal na inimbitahan, pero pumunta pa rin. Ganun dapat. Kasi hindi naman kailangan na imbitahan kayo ng isa-isa. Kaya nga para sa lahat. Diba, ganyan sila mga kababayan ko. Ay, nako. Nakakalungkot lang kasi lahat na lang sisi kay Pangulo. Pero kami na nagsasabi, eto na, sinagot na lahat ni Pangulo ang lahat, mga kababayan, ng gasto sa burol at libing ni Mima Alicia. Eto ngayon, ang aga namin kahapon sa pag-aayos ng burol ni Mima, nag-uusap kami ng BP Studio. Sabi ko, ma'am, may mga bibisita sigurado. Okay na lang ba na pika-pika na lang ba, bibili na lang tayo, ganon. Pika-pika, sabi ko, bibili na lang tayo. Oo, bibili na lang tayo ng mga, di ba, yung mga kape, tinapay, biskit, chicherya, butong pakwan, butong kalabasa, di ba, maning may buhok, maning kalbo. Di ba, mga kababayan, yun po yung mga handa-handa pagka may patay. Pita, di ba? Yung assorted na mga biscuits, ganon, di ba? Yun na lang bilhin natin. Di ba? Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba, napakabuti talaga ng Panginoon. May tumawag, mga kababayan, kay Ma'am Arlene. Sabi, wait, may tumatawag. Nag-usap kami. Hello? Sa office po ito ni Kong Sandro Marcos. Kayo po ba yung nandyan nag-aasikaso sa burol ni Mima Alicia? Ay, opo. Pinaparating po ni Kong Sandro Marcos na kung kailangan nyo po ng buffet, siya na po ang bahala. Kita nyo, hindi pa natin, ano ibig ko sabihin dito? Hindi pa natin hinihingi. Binigay na. Grabe. Nakita nyo? Hindi natin hinihingi, pero binigay. Ginawang tulay, ginawang kasangkapan si Congressman Sandro Marcos. Para sa catering, mga kababayan, para sa inyong mga bibisita sa burol ni Mima. Grabe, mga kababayan, Talagang kinikilabutan ako noon, kahapon. Grabe na, nag-uusap pa lang kami, mga kababayan, nagkusa. Kita nyo? Tapos, eto pa. Okay na, ganun. Tuwa na ako, gusto ko na magpahinga. Mga kababayan, maya-maya, merong tumawag. May tumawag! Hello? Sa ano po to si attorney ganyan, sa ano po ito, sa Tingog. Sasabihin natin lahat, tumawag. Sa Tingog Party List po ito. Alam nyo naman ako, sa totoo lang tayo. Sa Tingog Party List po ito. Hanggang kailan po si Mima dyan sa Manila? O didiretso na po dito sa Samar? Bakit ho? Sabi ko gano'n. Kasi sasalubungin po namin para po ma-escortan at makatulong pa sa iba. Kita nyo mga kababayan? Alam nyo ibig ko sabihin? Bumuhos ang tulong kay Mima Alicia. Yung mga pinklawan. Dumating mga kababayan, mga vloggers at si Senator Risa Hontiveros, si Senator Trillanes,
Dumating at saka yung mga vlogger. Si Patty Bao nandun. Si Kagawad Joey nandun. Si nako. At si Lovely Granada nando doon, mga kababayan. Nakita nyo, yung pagmamahal, grabe. Buhos talaga, mga kababayan. Oh! Oh. Kayo, ikaw siguro, ang Hilito, naabutan mo pa yung inabot nung isang nagbigay ng ganyang kakapal na pera, oh. Ganyang kakapal. Ha? Inisip ko kaya, Mima, pwede bang bayad mo na sa utang mo to? hindi pwede. Ang dami tao nakakakita. Sabi ko, eto na mga kababayan. Kapal ba yung pera? Oh. Nayo, bigay po ni GM. Oh, kita niyo. Bait ni GM. Itong PCSO manager, mga kababayan. Ang bait niya. Subok na subok. Oh. Alam niyo si GM, sabi niya, nahiya ako, ikaw na mag-abot. Oh, sa akin pinabot. Boss Mike, halika. Binunot sa bag. Halika. Ano po 'yan? Ikaw na mag-abot, nahihiya ako. Pero mo nahihiya, ganyang kakapal na pera yung iaabot. Sana parang jeep na lang, nabayad ng jeep, pakiabot, gano'n. Tapos pagka inabot sa'yo, sasabihin mo, bayad ko po. Dapat sinabi ko na, nanay, eto na yung aking tulong pa, dagdag. Inari no, yung ari mo yung tulong ng iba. Putay na. Grabe mga kababayan, dami. Buhos ang tulong kay Mima Alicia. Nakakatuwa mga kababayan. Ang sarap sa pakiramdam. Oh. Ang dami. Si Sentry, nagbigay ng tulong. Ang CICC, nagbigay ng tulong, financial din. Ito matindi. Kasi ito yung hinihingi ni nanay . Oo. Sabi ni nanay, ang akin lang pag wala na si Mima, yung pag-aaral ng mga anak ko, kapatid niya. Sabi ko, nanay, huwag kang mag-alala. Mabait ang Panginoon. Gagawa ng paraan yan. Di ba? Nandiyan na ba si Team 30? Ay, Team 30. Oo, ito na mga kababayan. Si Team 30 pala, umuwi pa ng galing ng abroad para makita si Mima. Ito. Mga kababayan, nilapitan ko si General Manager Mel Robles. Nilapitan ko. Kinapalan ko yung mukha ko . Sabi ni General Manager, GM na lang, GM. Sabi ni GM, sabi ko, boss, may sasabihin ako . Ano yan? Boss, namomroblema yung pamilya sa pagpapaaral sa mga kapatid ni Mima. Si Mima lang nagpapaaral. Sabi ni GM, bakit? Wala bang hanap buhay yung magulang? Ulila sa tatay, nanay na lang. Kita mo po, tignan po yung nanay. Medyo mahina ang katawan. Baka hindi makapagtrabaho yan. Dahil nasanay na hindi nagtatrabaho. Di ba? Ngayon, di ba? Ngayon, mga kababayan, sabi ni GM, sige, ako nang bahala sa pagpapaaral. Puta shit, solve ang problema natin. Solve ang problema natin, mga kababayan. Biruin mo yung Marites Musni. Sabi ni GM, sige, ako na ang bahala dyan. Sabi pa nga niya, pero akuin mo na. Ako na naman. Ayoko na. Mangyayari niyan, Alex Kitty, Teresita Tan, ay tsak ako na naman ang bida dyan. Baka sasabihin na naman ni Mama Harlika, ayan, bida-bida si Mike Cervera. Hindi ako ganun kasi. Kapag bigay nyo. Ayoko yung, di ba? Ako na naman yung, di ba, Jing Martin, ako na naman yung masisisi. Sabi, hindi ako ganun, bahala ka dyan, magalit ka. Totoo naman . Sabi, huwag mo sabihin, ako na lang yung tutulong . Sige ako, hindi ko sasabihin. Ewan ko na lang sa mga followers ko.
natawa na lang eh. Sabi ko, GM, ako hindi ko sasabihin. Ewan ko na lang sa mga followers ko pagka nasabi ko sa kanila. baka, baka i-chismis nila. Ha? Kita nyo? Oh, tapos mga kababayan, may umepal pa. May umepal sa usapan namin. Ewan ko, nakita yata ni Angelito Untalan yung pag-uusap namin eh. Nasa harapan ako, di ba? Si Director Paraiso, si GM, ako nandito nakaupo ng sa harapan nila. O nag-uusap ka, nagbubulungan kaming gano'n. Ewan ko kung nakitaan mo yun ha. Mga kababayan, yun yung pinag-uusapan namin. Umepal yung isa. Umepal yung isa. O yan, nakita niya. Yun yung nagbubulungan kami, yun. O, sabi nung isa. O sige, sama na rin ako dyan. Tapos sabi ni GM, sige. O, sa'yo yung isa. O, sa'yo Mike Cervera yung isa. Akin yung isa. Tatlo yun di ba? Sabi ko, utangin na wag nyo na akong isama dyan. Sabi ko, tatlo yun Tag-isa tayo. Tatawa na kami. Ay, wag nyo na akong isama. Ako na nga. Uy, nako. O, di ba? Sabi ni Director. Sige, boss, sa'yo na lahat yan, ha? Kami na lang mag-aasikaso. Kita nyo, mga kababayan ko, ha? Nakita nyo? Sabi ko sa inyo, marami tayong mga kaibigan na mga mabubuting tao na pinipilit siraan ng maraming mga tatanga-tanga na hindi naman nila kilala sa personal. 'Di ba? O kita nyo sino to? Si Tapuan, nagulat nakita ko. Si Tapuan, hindi niya akalain na kung ano yung nakikita niya sa akin dito sa television o sa cellphone o sa monitor o sa PC ninyo, tablet. Yun din ako sa personal. Gulat siya, totoo pa lang, talagang masiyahin pala si Mike Cervera, no? Sabi ni Tapuan, sabi ko nga, oo nga mali-mali ka lang kasi ng sinasama. Mali-mali ka kasi ng tinotropa Diba? Pero okay lang yun. Basta at least ngayon, alam mo na, dito ka na sa akin makitropa. Diba? Dito ka na sa akin makitropa. Yun, mga kababayan. Mukha lang tayong, diba? Mas okay yun. Yung loki-loki lang tayo. Hindi tayo yung tulad ng iba na makatikim lang at makaamoy lang ho ng, amoy ng pera. Akala mo kung sino na. O ganun na. Nakaganon na, Angelito Untalan, hindi na ma-reach. Nakaamoy lang Oo, ganyan na. Hindi nakilala yung kapitbahay, hindi nakakilala yung mga kaibigan. Puta pa, hindi tayo gano'n kahit sino kayo. Oo, kung ano, harap, ayan, napatunayan ko na sa inyo. Kung ano ang pakikitungo ko sa mga bisita nating kahapon na mga matataas na tao, walang pagkakaiba sa inyo, mas mahigit pa nga sa inyo Yung kakainin ko nga sana, nakita ko si Angelito Untalan. Kakainin ko, isusubo ko na yun Wait lang. Dito naman lang kay Angelito Untalan niya. Alam mo ba Angelito Untalan, kahit gutom na gutom ako nun, nakita kita na parang may hinabol kang 3 violator dyan sa Skyway. Mukhang gutom, pagod, naulanan. Mas kailangan niya to. Kaya isusubo ko na lang. Sa'yo ko pa binigay. Diba? Natural. Di ba? Nakita mo yan? Kahit hindi ako kumain, makakain, maging masaya kayo. Ay, nako. Di ba? Ay, nako. Lahat. Huwag niyo lang akong hubaran. Arborin niyo lahat. Di ba? Ay, nako mga kababayan. Grabe, no? Ngayon, ang mga didis ngayon pahiya no? Ano kayo ngayon? Sino ngayon ang pinabayaan?
Oh. Sino ngayon ang pinabayaan? Ha? O ngayon, inggit na inggit kayo sa kabutihan ni Pangulong Bongbong kay Mima Alicia. Inggit na inggit kayo ngayon sa mga ginagawa kay Mima Alicia. Mga tanga, lahat tayo may prerogative, may kalayaan. Ha? Nasa sa atin yung kung sino yung gusto nating tulungan paggaling sa sarili nating bulsa. Mga tanga-tanga. Oh. Inapi nyo eh. Gusto nyo kasi mangyari, apihin namin si Mima, tanga. Di ba mga kababayan, gusto nila maging api si Mima. Yan, tayo masaya. Di ba? Tayo masaya. Di ba sila puro galit. Kaya sila nag-aaway-away eh. Wala silang ginawa, mag-away-away. Wala silang ginawa, kundi puro na lang galit sa dibdib nila. Kaya kapag nagsawa silang mang-away ng loyalista, kapag nagsawa ang mga DDS na awayin si Pangulong Bongbong, ang inaaway nila, yung mga kakampi nila. Pangit, no, mga kababayan, Hindi natin gawain yan. Na kahit anong sama ng loob natin sa mga kakampi natin, hindi natin kailanman inaaway sila. Sila lang ang nangaaway sa atin. Diba? Kaya yan tuloy, magkakapera. Diba? Kaya yan tuloy. Mga kababayan, ulitin ko, lahat po ay bukas ang labi ni Mima sa huling pagkakataon na hindi nyo na ho siya makikita sa social media na naka-live, hindi nyo na ho siya makikita si Mima Alicia. Kailanman maaaring yung mga lumang mga video na lang, pero yung mga ginagawa niyang madalas ay hindi na ho. Mami-miss nyo yan. Kaya sa huling pagkakataon, naka-upload naman naka-post naman sa FB ko at saka dito sa YouTube, sa post, nandun po ang detalye. Opo sana sumunod po tayo ron. Dahil kami, 24 oras na may mga bantay na security. Nakabantay yung mga gunner ko dyan. Nakapaligid dyan. Nakamahaba. Mahaba, maiksi. Na mga sandata, Kaya yung mga gagawa ng masama, magdalawang isip kayo. Kung kayo gagawa ng hindi maganda, sigurado, kaso. Kung hindi kaso, baka mauna pa kayo kay Mima. Nakita nyo naman sa mga pumunta, meron tayong mga security. Kita nyo? Yun mga kababayan ni-request ko pa sa Amerika. Mga mga talagang bihasa sa ganyan, pagbabantay kaya safe ko kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Di ba? Hindi nila kayang sirain ang naglakbay na dahil naniniwala sila sa karma. Ganyan sa Japan, Di ba naglakbay? Bubo nga yung mga DDS. Mahihina mga ulo niyan. Nako. Paano? Sorry hindi tayo makapag-update kung ano na nangyayari sa impeachment trial dahil ang lahat ng tao, maliban sa mga troll farm ng mga DDS, na akala nyo mga totoo, hindi sila totoong tao. Ang mga DDS ay mga makina, troll farm. Iilan lang ho dyan yung mga bobo at tanga pa rin. Tayo ang totoo. Ano ang isang pinaka matibay na ebidensya? Ang lahat ng Pilipino ay nakatutok sa pagkamatay ni Mima kaysa ho sa mga nangyayari pang politika, pang showbiz. Di ba? Mas gusto ng tao na subaybayan ang huling sandali ni Mima Alicia sa mundong ibabaw na kahit na nakaratay na.
Kita nyo? Tindi, no, mga kababayan, ano? Ang dami, mga kababayan. Eh, baka nga humamaya, no? Nasa aga-agahan nyo siguro. Kasi baka pumila kayo ng mahaba. Sa dami ho ng tao, ha? Oo, hindi ko babanggitin yung kwarto kasi para ho sa ano natin. Pero ho, sa ano lang ho kayo, ha? Sa second floor ho kayo, pumunta na, wag na sa third floor. Kahapon, ang ilito sa third floor. Ngayon, binaba na sa second floor. O, nando doon yun, ha? Oo. Hanapin nyo doon. Maganda yung location ni Mima. Grabe yung bulaklak, di ba? Kung marami nung umalis kayo, mas marami ngayon. Sobrang dami ng bulaklak. Grabe. Daig pa talaga artista ni Mima Alicia, ha? Ang daming kinabog na artista. Pero yun ninyo, Kiko Pangilinan, nando doon. Oh. Ha? Marami, mga kababayan. Basta ang dami. Pag inisa-isa ko, baka bukas pa tayo matapos. Oh. Oh, ha? Oh. Gagi, may CR dyan. Maki-CR kayo, maligo naman kayo. Maligo naman kayo. Uy. Ikaw, Nyulo. Si Nyulo po yan, no? Maligo na kayo at ako'y mag-aayos na. At may dadaanan lang ako bago ko pumunta dyan. Ha? Eh, alam ko naman, di ba? Oh, sino pa? Nino Barsaga, top 1. Si JDB, Go Philippines, nakita namin doon. Oo. Marami pang iba, basta ang dami. Oo. Yan po yun, ha? Sino pa? Si mga kakamping, vlogger. Nandoon, pinangungunahan ni Patty Bao, ni Lovely Granada, ni Kagawad Joey, at ni Nako. Siyempre, nandoon si Mamita Startalk. Mga vlogger natin yan, ano? Di ba? So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Haba na ng kwentuhan natin, oh. Wala tayong materials. Update lang tayo, ano? Minsan ayan, si Sharon Cuneta ho, pupunta yata mamaya po. Ha? Pupunta si Ate Shawi. Nako. Ate Shawi, baka lang, ano, yung marami, basta surprise na lang. Kasi naso-surprise ako eh. Oo, dahil kahapon hindi namin in-expect na ang daming mga kilalang mga personalidad eh. Mga vloggers na mga sikat eh. Oo, dami. Natatabunan yung beauty ko eh. Pag nagdadatingan yung mga sikat, wala na ako. Tabi-tabi na lang, ka-vibes. Tabi-tabi. Benji Bernardo. So paano? Kita tayo mamaya. Kita-kita tayo. Ang unang lalapit sa akin, ang huhubarin ko kung anong suot kong relo. Yun ang ibibigay ko sa kanya. Huwag kayo magunan. Pag nagunan kayo, hindi ko ibibigay. Walang mag-uunahan, ha? Kung ano suot kong relo, yun ang ibibigay ko kagad. Yan. Di ba? Ano? Iba. Mga kababayan, sabi ko nga, kung ganun sila, huwag tayong maging ganun sa kanila. Dahil tayo, mga kababayan, tayo ay mga Pilipino na may takot sa Diyos, mapagmahal sa bansa, at mapagmahal sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.